Ang seaweeds o gulaman ay isa sa mga pinaka-importanteng aquaculture commodities ng Pilipinas, kasama ang bangus at tilapia. Ang ating bansa ay mayroong lagpas sa 1,000 uri ng seaweeds. Subalit, 5 lamang sa mga ito ang pinapadami dahil sa taglay nitong halagang pang-ekonomiya. Ang red algal galactan seaweeds ang nangungunang uri ng seaweeds dahil dito kinukuha ang agar at carrageenan na may aplikasyon sa iba't ibang industriya tulad ng pharmaceutical industry, food industry at iba pa. Bukod sa importansya ng seaweeds para sa ating ekonomiya at bilang dagdag na pagkakakitaan para sa ating mga mangingisda, ang seaweeds din ay may malaking gampanin sa ekosistema ng ating mga karagatan sapagkat ito ay nagsusupply ng oxygen at nagsisilbing tirahan at pagkain ng mga isda at iba pang mga organism sa dagat. Itinatag ang National Seaweed Technology Development Center o NSTDC sa ilalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may mandatong gumawa, palaganapin at isulong ang iba't ibang mga teknolohiya na may kinalaman sa seaweeds upang sustainableng mapaunlad ang seaweeds industry sa ating bansa. Ngunit sa pagtagal ng panahon, pinagdaanan ng seaweed industry ang iba't ibang pagsubok. Isa sa pangunahing hamon sa industriya ay ang pagbaba ng produksyon ng gulaman sa Pilipinas dahil sa sakit, sa diseases, also yung epiphytes infestation. So isa yon sa pangunahing hamon sa industriya. Bilang tugon sa mga hamon na kinakaharap ng seaweed industry, binigyang pansin ng kawanihan sa pamamagitan ng NSTDC ang pagbubuo at pagpapaigting ng lakas tao nito. Kaya naman, isa din sa mga ginagawa ng NSTDC ay ang pagkoconduct ng mga training o pagsasanay sa mga naggugulaman upang tumaas ang kanilang kaalaman sa mga tama at makabagong pamamaraan ng pagtatanim, gayon din ang iba't ibang paraan ng pagproseso ng seaweeds upang mas maging masagana ang kanilang ani at tumaas ang kanilang kita. So through trainings, makukuha talaga nila ang right technique sa pag-produce ng product with seaweeds. And dahil din sa trainings kasi ang regional offices natin before ay namimigay ng mga post-harvest materials na kakailanganin nila kaya nagkakaroon ng alternative source of income. Bukod dito, ang NSTDC din ay mayroong laboratorio kung saan pinag-aaralan at pinaparami ang iba't ibang uri ng seaweeds upang makagawa ng mga propagules na ipapamahagi sa iba't ibang mga seaweeds nurseries at sa mga mangingisda sa buong bansa. Meron po kaming seaweed culture laboratory para makapag-produce ng mga quality propagules. Kung galing sa laboratory kasi, medyo resistant siya sa diseases compared sa yung galing mismo sa farm na vegetative ang means of cultivation na pwede nating ipamigay sa ating mga benepisyaryo. Patuloy ang pagbigay natin ng mga pagsasanay in terms of seaweed farming, processing, product development, and meron tayong seaweed farm para pagkuhanin din ng additional na propagules plus demonstrate natin yung mga technologies. Nag-a-analyze tayo ng quality ng seaweeds para matulungan ang mga producers na makilala, malaman ang quality ng kanilang produce. Dahil sa mga pananaliksik, nakabuo ang NSTDC ng mga teknolohiya
na lubhang nakatulong sa paghahanap buhay ng libo-libong mga maggugulaman at mangingisda. Nag-umpisa kami year 2018 at tinulungan kami ng BFAR. Nagbigay sila ng seminar para doon. Pinakita nila sa amin yung paggawa ng seaweed noodles. Tapos doon na kami nag-umpisa kasi yung mister ko naman, dating OFW, siya ang gumawa ng mga machinery na kinakailangan gamitin sa pagbuo ng seaweed. Meron kaming 5 different variant ng noodles. Ito yung seaweed with malunggay, with kalabasa, with egg, with carrot, at saka yung natural na seaweed lang. Yung paggawa ng atsara, minsan gumagawa rin kami ng mga chips na pwede namin, inaano namin sa mga school. Malaking tulong yung paggawa namin ng seaweed, unang-una, sa mga biglaang pangangailangan. Dahil lalo na nung panahon ng pandemic, na alam nyo naman na ang laki ng tama ng pandemic sa amin. Totally wala talaga kaming income eh. Ngayon, ang city, nagkaroon ito ng rolling market. Sa kanila kami nagsusupply na halos araw-araw, kailangan namin mag-produce dahil iniiikot ito sa bawat barangay. Kaya doon kami nagkaroon ng income. Matagal na po, may 20 years po. Dati po, tinatanim ko po, glaciaria nung una. Kasi po, may buyer na Taiwanese nung una dito sa amin. Pagdating po ng panahon, patraining po ang NSTDC BFAR kasi may bumibili ng glaciaria. Kaya doon ako nag-umpisa hanggang tuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Nagbibigay po sila ng training sa Magian na pag-culture. Kasi mas maganda yung talaga na makapag-aral ka muna kung paano mag-culture. Kasi pag hindi ka makapag-aral ng pag-culture, mahirap. Nag-training kami, 3 days ang training namin sa pagtatanim ng seaweeds. Tapos binigyan kami ng mga kagamitan. Mga lubid, straw, tapos mga buya. Yun ang binigay sa amin, tapos mga tulos, yung una. Doon ako nagsimula na nagtatanim ng seaweed. Malaki rin ang tulong niya sa mga katulad namin. Dahil kahit sinatawag yan na alternative livelihood, pagdating ng araw, malaki nang kinikita dyan. So mga ganyan, lalo na kung malaki ang tinanim mo. Basta hindi nagkakasakit, malaki ang kitain mo dyan. Kaya balak ko sana, ko pa, palakihin ko pa yung tataniman ko. Kasi maganda ang tubo niya eh. Daming natutuhan ko na training sa seaweed farming. Maraming nakatulong, lalo na kung nag-harvest na may production on seaweed, may bibili ng press, yung malaking tulong. Tapos maraming gamit ako na nakuha dahilan sa pagtanim ng seaweed pa. Isang bangka na maliit, tapos isang bangka na motorized bangka, doon galing sa seaweed farming. Malaking pagbabago po sir. Kay dati nung empleyado pa ko, yung farmers dito, nandun pa yung sa may gamel, anahaw pa yon. Ayun, malaki ang pinagbago nito. Patunay ang mga maggugulaman ng mga ito sa kung gaano kainam ang seaweeds farming bilang alternatibong hanap buhay para sa ating mga kababayang naninirahan sa baybaying dagat. Kung ating pag-aaralan ng maigi ang mga teknolohiyang dinevelop ng NSTDC sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng seaweeds, di malayong tayo rin ay makakayanang maging matagumpay dito. Sa pag-avail po ng training, una dapat malaman natin talaga na gusto nila. And makukontakt po kami ang NSTDC by email, pwedeng personal na magpunta sa opisina, pwede ring through our hotline, sa FB page. Marami po ang nagme-message din. And training sa farming ay pwedeng individual naman kung talagang available naman yung ating resources. Pinupuntahan talaga namin kahit isa lang siya na mag-request. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan o nais makakuha ng training at iba pang mga teknolohiya mula sa National Seaweeds Technology Development Center,
maaari kayong dumulog sa kanilang tanggapan sa Kabid-an, Sorsogon. Maaari rin makipag-ugnayan sa kanilang Facebook page na BFAR National Seaweeds Technology Development Center o mag-email sa nstdc@bfar.da.gov.ph.